Good morning, Ariana. Bati niya na may kasamang ngiti, ngunit may kasamang lamig sa tinig. Ayos lang bang mga bagay dito? Sumagot ako ng magalang. Oo, senyora. Inaasikaso ko pong lahat ng kailangan. Ngunit hindi ito ang pinakamalaking pagkabigla para sa akin. Bigla niyang sinabi. Ngayon, Ariana, gusto ko sanang turuan ka ng mga bagay na hindi mo pa alam. At doon nagsimula siyang magbigay ng mga malupit na utos. Mabilis ako nag-isip. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin sa mga bagay na hindi ko pa alam. Pero alam ko ng bawat utos na bibigay niya sa akin ay may kasamang pagsubok at wala akong magagawa kung hindi sundin ang mga ito. Pinagawa niya ako ng mga bagay na hindi ko pa nasubukan. Mag-ayos ng mga kasangkapan sa hardin, magluto ng pagkain na may partikular na paraan na hindi ko pa naranasan. Tila ba siya ang magdidikta ng bawat galaw ko. Alam ko na hindi ito madaling araw. Para bang bawat minuto'y may mga hamon na parang isang pagsubok na hindi ko kayang lusutan. At sa bawat utos niya, nararamdaman ko ang tensyon sa pagitan namin. Para bang pinapakita niyang wala akong karapatan na makdakda ng sarili kong mga desisyon at ang bawat hakbang ko ay nasusubok sa ilalim ng kanyang mga mata. Habang pinapalaki ko ang listahan ng mga bagay na kailangan niyang matapos sa araw na yon, hindi ko maiwasang magsalita sa aking sarili. Kaya ko to, bulong ko sa sarili ko na para bang nais kong patunayan sa kanya sa sarili ko na hindi ko siya kailangang matakot. Sa mga sandaling iyon, dumating si Zephyr at narinig niya na nagsalita si Senyora Esmeralda. Tinignan ko siya mula sa aking pwesto. Nagatubili ako magpakita ba ako ng takot at magpapatuloy sa aking gawain. Ngunit ang bawat hakbang ko ay nagpapakita ng isang bagay. Hindi ako pwedeng magpatalo. Anong nangyayari dito? Tanong ni Zephyr nang makapasok siya sa kusina at makitang kami nag-uusap ni Senyora Esmeralda. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, ngunit hindi ko na kayang itago pang init ng aking pakiramdam. Ang bawat salitang binitawa ni Senyora Esmeralda ay may kabigatan. Ngunit sabi ni Zephyr, Ariana, huwag mong pansinin ang ginagawa ni Mommy. Siguro gusto lang niya naturuan ka. Sinubukan kong magpakalma, ngunit sa tuwing titignan ko siya, ramdam kong nag-uumpisang pagdududa sa sarili ko. Pakiramdam ko parang ang bigat ng katawan ko, habang ginagawang lahat na pinapagawa ni Senyora Esmeralda. Mula nang dumating siya sa bahay ni Zephyr, tila ako na lang ang nakatingin sa mga gawain na ibinabato sa akin at wala akong magawa kung hindi ang sumunod. Huwag lang siyang magalit. Ilang ulit na rin akong napapagod at bawat galaw ko ay parang may kabigatan. Habang pinapalaki ni Senyora ang mga gawain, natututunan ko na kahit gaano ko kagusto ang magpahinga, hindi ko kayang lumaban. Kahit hindi ko gusto, patuloy pa rin ako na parang isang makina na tumatakbo. Habang tinatanggal ko ang mga alikabok sa mga gamit, pakiramdam ko ay nag-uumpisa na akong magpahina. Alam ko na hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Minsan nag-iisip ako kung bakit ako nagtitiis ng ganito. Para saan pa? Bigla ko naramdaman ng isang pares ng mga mata na nakatingin sa akin. Nilingon ko si Emmanuel at nakita kong alaala sa mga mata niya. Naging mapansin na siya sa mga pagkilos ko. Ngunit sa bawat sulyap ko, hindi ko matanggihan na may isang bahagi sa aking pusong nalulungkot. Gusto ko siyang damayan, gusto ko siyang yakapin. Ngunit natatakot ako na magpakita ng kahinaan sa harap ng kanyang lola. Ate Ariana, okay ka lang po ba? Tanong ni Emmanuel na puno ng pag-aalala. Wala akong sinagot kagad. Lihim na lang akong ngumiti na parang walang nangyari. Ayoko kasing magbigay ng motibo sa kanya na may nangyayaring hindi maganda. Ayoko madagdagan ng alaala ni Emmanuel. Ayokong siya pang ma-stress dahil sa akin. Okay lang ako, Emmanuel. Nasa trabaho lang ako. Sagot ko na medyo pilit para hindi siya mag-isip ng masama. Pero alam ko, malaki ang alalahanin niya sa aking kalagayan. Ngunit tila hindi pa rin siya kumbinsido. Habang siya'y papalapit pa, agad na nagsalita si Senyora Esmeralda. Ariana, may mga gagawin ka pa. Huwag mong pagtuunan ng pansin ng mga bagay na wala ka namang kinalaman, sabi ni Senyora Esmeralda na may matalim na tinig. Puno ng kaseryosohan ang mga mata niyang nakatutok sa akin. Ipinagpatuloy ko ang ginagawa ko kahit na hindi ko na kaya pa.
Nag-alala si Emmanuel at tinanong pa ako kung okay lang ako, ngunit mabilis siyang tinulungan ni Senyora Esmeralda na magpahinga at lumikas mula sa kusina. Hindi ko alam kung anong gusto niyang mangyari. Ngunit sa mga sandaling yon, ramdam ko ang init ng pakiramdam ko na parang may nagiging agos na hindi ko kayang kontrolin. Halika Emmanuel, mamasyal tayo sa labas. Nandyan na si Lolo at gusto niyang makipagkita sa atin, sabi ni Senyora Esmeralda na nagsimula ng makuhang atensyon ng apo niya. Baka naman gusto mong magpahinga. Mamaya ka na lang mag-ayos ng mga gamit ni Emmanuel. Wala akong magawa kundi mag-observe lang. Ang mga mata ni Emmanuel ay nagtama sa mga mata ko at alam ko na naintindihan niyang ibig kong sabihin. Ngunit sa mga salitang yun, nagdesisyon si Senyora Esmeralda na dalhin siya palabas. Naglakad sila ni Emmanuel palabas ng pinto na parang tinulungan niyang kanyang lola na maglakad papalayo mula sa mga gawain na sa tingin ko ay hindi ko na kayang gawin pa. Ang bawat hakbang nila papalayo sa akin ay parang isang pagtatapos ng isang pagkatalo na hindi ko kayang baguhin. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko alam kung paano ko siya maipapaliwanag. Kung paano ko ipapaliwanag kay Emmanuel kung ano ang nangyayari. Ang bawat segundo ay lumilipas na parang may tinatagong pagnanasa ng pagbabago na hindi ko kayang kontrolin. Naiwan ako sa loob ng mansyon. Tahimik na tinitignan ng mga kalapit na lugar at ang mga tao sa paligid. Pakiramdam ko, parang ako na lang ang naiwan. Ang babae na walang lakas upang itaguyod ang sarili, laban sa kung anong hinaharap ko sa mga kamay ni Senyora Esmeralda. Tanging ang malamig na hangin mula sa bintana nagbigay ginhawa sa aking katawan. Ang mga alingaw-ngaw ng tunog mula sa labas ay parang humahaplos sa aking tenga. Ngunit hindi ko pa rin matanggal ang bigat ng pakiramdam na ipinadama sa akin ng mga gawain ni Senyora. Third person's POV. Simula na dumating si Senyora Esmeralda Madrigal sa bahay, tila ba isang bangungot ang unti-unting bumalot sa mundo ni Ariana. Ang tahimik at maayos niyang trabaho bilang yaya ni Emmanuel ay biglang naging parang impyerno. Sa unang araw pa lamang ng pananatili ng matriarkang Esmeralda, malinaw ang pinamalas nitong kapangyarihan at otoridad, hindi lang sa pamilya kundi pati na rin sa mga kasambahay. Ayon kay Adelpha, ang isa sa mga matagal ng katulong sa bahay ng mga Madrigal, may utos daw mula mismo kay Senyora. Huwag niyong papahingahin si Ariana hanggat hindi kami bumabalik. Siguraduhin niyong hindi siya kakain hanggat hindi niya natatapos ang pinapagawa ko. Napakunot noo pa si Adelpha sa inis, ngunit dahil sa utos ng amo, wala siyang magawa ko hindi sumunod. Wala ring simpatya sa kanyang tinig habang sinisita si Ariana sa bawat kilos nito. Mapadasting man, paglalaban ng mga kortina o paglilinis ng hardin, todo bantay siya kay Ariana at parang isang gwardyang handang umepal sa bawat pagkilos ng dalaga. Ngunit sa likod ng panlalamig ni Adelpha, may dalawa pang kasambahay na hindi makatiis na nakikitang hirap ni Ariana. Tahimik lamang sila ngunit daman nila ang bigat ng sitwasyon. Kaya't habang abala si Adelpha sa pagsisigaw ng utos mula sa sala, palihim nilang inabutan si Ariana ng tinapay at juice sa likod ng bahay. Miss Ariana, kainin mo na muna to kahit konti lang. Hindi pwedeng walang laman ng tiyan mo, bulong ng isa sa mga kasambahay habang nagmamadaling inilagay ang pagkain sa ilalim ng lababo. Hindi na napigilan ni Ariana ang pagtulo ng luha habang lihim na kumakain. Hindi dahil sa pagkain kundi dahil sa awa. Hindi sa sarili kundi sa dalawang taong nagpakita ng malasakit sa isang tulad niyang walang laban sa mga Madrigal. Ang bawat sandali naging mabigat para kay Ariana. Para bang bawat oras na lumilipas habang wala pa sina Zephyr at Emmanuel ay katumbas ng isang taon na pagod. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya makakatagal. Simula nang bumalik si Senyora Esmeralda sa Maynila, nagsimula na rin ang kanyang personal na kalbaryo. At sa likod ng matataas na pader ng mansyon ng mga Madrigal, may isang dalagang tahimik na nagdurusa. Walang boses, walang laban at walang katiyakang may makakakita sa kanyang pagod. Ariana's POV. Hindi ko na namalayan na nakatulog ako sa sobrang pagod. Halos hindi na nga ako makalakad kanina.
parang sasabog ng katawan ko sa dami ng ginawa ko buong araw. Ang huli kong naalala ay yung pagdapo ko sa sofa, saka ko nilamon ng antok. Pero ilang sandali lang bigla ako nagising. Narinig ko ang boses ni Emmanuel, masigla, masaya at palapit. Ate Ariana, masigla niyang tawag. Nandito na kami ni Daddy. Napabangon ako kagad. Kahit napakaramdam ko ay bumigat ang buong katawan ko. Pilit akong ngumiti kahit na parang gusto ko pa sanang humilata at ipikit muli ang mga mata ko. Pagbukas ng pinto ay kagad akong sinalubong ni Emmanuel at niyakap. Tuwang-tuwa siyang nagkukwento tungkol sa lugar na pinuntahan nila ng lola niya. Grabe Ate Ariana, ang daming ibon sa park. Tapos may mga isda din. Kumain din kami ng ice cream. Paborito mong flavor strawberry. Tumangutango lang ako habang pinipilit na makisabay sa saya niya. Talaga? Masaya ka ba, baby? Opo, pero sana nandun ka rin. Nakasimangot niya akong tinignan. Bakit hindi ka sumama, Ate Ariana? Ngumiti ako kahit na mahirap. May mga tinapos lang akong trabaho, baby. Sa gilid ng paningin ko, naramdaman kong nakatitig sa akin si Zephyr. Tahimik lang siya pero ramdam kong sinusuri niya ako. Nang magangat ako ng tingin, nakakunot na ang noo niya. Parang binabasa niyang pagod sa mukha ko. Ang nanlalanta kong kilos at ang pilit ng ngiti ko. Ariana, malumani ang tono niya pero may diin. Okay ka lang ba? Napatingin ako sa kanya at mabilis na tumango. Opo sir, okay lang po ako. Konti lang pong pagod. Pero hindi siya natinag. Nagtagal pa ang tingin niya sa akin bago siya tumingin kay Emmanuel. Emmanuel, anak, mauna ka na muna sa itaas ha. Palitan mo na yung damit mo, tapos ikwento mo sa akin lahat habang kumakain tayo. Opo, Daddy! At sa paglisan ng bata, naiwan kaming dalawa sa sala. Ako at si Zephyr. At ang mabigat na katahimikan sa pagitan namin. Pero sa likod ng lahat, alam kong hindi ako makapagsinungaling sa titig niya. Hindi niya man sabihin pero alam kong may kutob na siya, na may hindi tama, na may nangyayari sa bahay na hindi niya pa alam. At sa bawat hakbang niya palapit sa akin, dama ko ang unti-unting paggalaw ng mundo ko, hindi dahil sa pagod kundi sa gulong paparating. Okay ka lang ba talaga? Muling tanong ni Zephyr. Ang boses niya'y bahagyang mas malumanay, mas puno ng pag-alala. Napatingin ako sa kanya. Ang mga mata niya'y tila nagsusuri. Hindi lang basta tumitingin para bang gustong arukin kung ano talagang totoo sa likod ng pilit kong ngiti. Ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Hindi ako sanay na ganun siya tumingin sa akin. Parang may malasakit. Parang may pakialam. Ngumiti ako, pilit pa rin. Okay lang po ako sir, promise. Ngunit hindi siya kaagad sumagot. Nanatiling nakatitig siya sa akin. Tila hindi kumbinsido. At sa tagal ng katahimikan, alam kong hindi siya naniniwala sa sagot ko. Napansin na niyang pagod sa kilos ko. Ang pangungulimlim sa mga mata ko. Ang paminsan-minsang pag-iwas ng tingin. Maya-maya nagsalita siya. Madilim, mababang tono pero ramdamang bigat ng salita. Ariana, ayoko sinungaling nakapaligid sa anak ko. Kung hindi ka okay, sabihin mo. Hindi kita papagalitan. Napatigil ako. Kinuyom kong palad ko. Gusto ko sanang sabihin ng totoo na halos hindi na ako makatayo sa dami ng pinapagawa sa akin. Na hindi pa man ako nakakakain ng maayos simula kaninang umaga. Pero sa likod ng lahat ng yun, mas matimbang ang takot ko. Takot na baka mawala ang trabaho kong ito. Ang 10 milyon dahilan kung bakit ako nandito. Sir, ayos lang po talaga ako. Gusto ko lang pong magpahinga ng kaunti. Hindi po ako nagsisinungaling. Ngunit bago pa man siya muling makapagsalita, isang matalim na tinig ang sumingit sa pagitan naming dalawa. Zephyr! Mabilis akong napalingon. Nandun si Senyora Esmeralda, nakatayo sa paanan ng hagdan. Nakataas ang kilay at puno ng pang-uuyam ang tingin. Ano bang ginagawa mo? Bakit mo kinakausap ang isang yaya na para bang may halaga siya sa pamilyang ito? Nalaki ang mga mata ko. Agad kong ibinabang ulo ko at hindi na kumibo. Dama kong pagkapahiya at tila lalo pang bumigat ang mga balikat ko sa tinig ng kanyang galit. Umpisa ni Zephyr ngunit agad siyang pinutol ni Senyora. Zephyr,
Alam mo dapat kung sinong karapat-dapat na kausapin mo. Alam mo kung sinong kauri natin. At siya, tinuro ako ng matalim niyang daliri, ay wala sa posisyon para maging malapit sa'yo, lalo na sa anak mo. Napakaliit ng mundo niya at hindi siya bahagi ng buhay natin. Kaya huwag mong gawin na mas komplikado pa ang sitwasyon. Hindi ko na alam kung saan ko ipapaling ang sarili ko. Gusto kong lamunin na lang ako ng lupa. At sa loob-loob ko, gusto ko ring umiyak. Hindi dahil sa pang-iinsulto, kung hindi dahil sa sakit ng totoo. Dahil kahit anong pilit ko maging bahagi ng mundo nila, palaging may paalala kung gaano ko kaliit. Pero laking gulat ko nang marinig ko si Zephyr. Sa wakas ay bahagyang tumaas ang boses. Ma'am, tama na. Natigilan si Senyora Esmeralda. Ako man ay napaangat ang tingin. She's doing her job. Si Emmanuel ang masaya sa piling niya. Hindi ko na kailangang marinig pa kung gaano mo siya ayaw. Pero wag mo na ako sabihan kung sinong kausapin ko't hindi. Hindi ako bata. She's a Yaya Zephyr, mariing ulit ni Senyora. Huwag mong hayaang mabura ang linya sa pagitan nyo. At kung mabura man, matalimang sagot ni Zephyr. Bakit parang ikaw ang mas affected? Hindi na ako nakakilos. Tahimik na lang ako, pinipigilang manginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung natatakot ako sa pwedeng kahihinatnan ng usapan o kung may parte sa akin na natutuwa dahil sa unang pagkakataon may nagsalita para sa akin. Huwag mong hayaan na sirain ng emosyon mo ang desisyong matagal mo ng pinlano, Zephyr, mariing sabi ni Senyora. At pagkatapos ay tumalikod ito, naglakad paakyat ng hagdan na hindi lumilingon. At ako, naiwan akong tahimik, nakayuko, at habang lumalayong mga yabag ni Senyora, naramdaman kong biglang panghina ng tuhod ko. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagay na mas mahirap paniwalaan. Si Zephyr, pinagtanggol niya ako. Ariana POV. Pagkatapos ng tensyonadong eksenang iyon sa sala, agad akong bumalik sa itaas. Gusto ko munang makasiguro ng maayos si Emmanuel bago ko tuluyang tumuloy sa silid ko. Tahimik akong kumatok sa pinto ng kwarto niya at nang hindi siya sumagot, marahan kong binuksan. Nasa kama na siya, nakahiga pero gising pa. Hawak ang isa sa mga paborito niyang laruan at may konti pang kwento sa mga mata. Napangiti ako kahit napagod na ako. Okay ka lang ba, baby? Mahinahon kong tanong, papalapit sa kama. Ngumiti siya at tumango. Ate Ariana, nag-enjoy po ko kanina. Ang saya po namin ni Lola. Pero mas gusto ko po sana nakasama din kayo. Napalunok ako at pilit na ngumiti. Next time, promise. Sige na, matulog ka na ha. Bukas maaga tayo ulit. Hinalikan ko siya sa noo at inayos ang kumot niya bago ako lumabas. Pero bago pa ako tuluyang makatawid sa hallway papunta sa quarters namin ng mga katulong, agad kong naramdaman ang malamig na tingin mula sa gilid. Si Adelpha, nakapamewang na naman sa may pinto niya, parang estatwang laging nakaabang sa bawat galaw ko. Uy, mukhang may special treatment ka na naman ha? Kinakausap ni Sir Zephyr. Pinoprotektahan pa ni Senyorito. Sarkastikong bulong niya pero sapat ang lakas para marinig ko. Napatingin ako sa kanya, pilit pa rin ang ngiti ko. Hindi po, ginagampanan ko lang ang trabaho ko. Trabaho? Mukha ka namang nagpapalambing sa amo. Hindi nagtatrabaho. Tuloy pa rin niya sabay taas ng kilay. Tandaan mo, Ariana, hindi habang buhay ay pagtatakpan ng swerte ang mga tulad mo. Kapag nabuko ka, sisibakin ka kagad, lalo na't nandito na si Senyora. Gusto kong sumagot, gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Pero anong laban ko sa kanya? Mas matagal na siya dito. Mas kampante siya kay Senyora. And to be honest, ayoko ng gulo. Kaya nga ngumiti na lang ako kahit nang totoo gusto ko nang umiyak sa inis at pagod. Salamat po sa paalala, sabi ko at tumuloy na sa silid ko. Nanginginig ang kamay ko habang sinara ang pinto. Napaupo ako sa kama, nakapikit. Malalim na buntong hiningang pinakawalan ko. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang pakiramdam ko na para akong bihag sa mismong trabahong ito. Oo, malaki ang kapalit pero kapalit nito ang kalayaan ko. Ang respeto ko sa sarili at minsan pati na rin ang katahimikan ng isip ko.
Pero hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ngayon, may dahilan ako kung bakit ako nandito. At kahit pa araw-araw akong sungitan ni Adelpha, alipustahin ni Senyora o pagdudahan ni Zephyr, kakayanin ko para sa pangarap ko, para sa pamilya ko, para sa pangakong hawak ko hanggang dulo. Kinabukasan maaga pa lang ay bumangon na ako. Hindi pa man tumutunog ang alarm clock ko ay gising ng diwa ko. Sanay na akong gumising ng maaga, lalo na't si Emmanuel ang unang pumapasok sa isip ko tuwing umaga. Gusto ko sana siyang asikasuhin, gaya na nakagawian. Ihanda ang kanyang damit, ayusin ang kanyang almusal at tiyakin na maayos ang mood niya bago siya magsimula sa kanyang aralin. Kay Tutor Cherry. Pagbaba ko sa kusina, laking gulat ko nang makita ko si Senyora Esmeralda na abalang-abala sa pagliligpit ng gamit ni Emmanuel habang may inuutosang mga katulong. Nakatayo doon si Emmanuel sa tabi niya. Tila litong-lito kung bakit ganito ang ayos ng umaga niya. Ay Senyora, ako na po sanang aayos ng gamit ni Emmanuel. Mahinahong wika ko. Lumapit habang nagpipigil ng kaba. Agad akong sinipat ng matalim na tingin ni Senyora. Hindi mo kailangang gawin yan. Ako na. Ayoko masanay yung apo ko sa mga taong hindi ko pa lubos na kilala. Napakagat ako sa labi. Ramdam ko ang pagkahiya pero mas ramdam ko ang kirot ng kawalang silbi. Gusto kong magsalita. Gusto kong itamang mali. Kaya kahit nanginginig ang tuhod ko, pinilit kong tumingin sa kanya. Pasensya na po, Senyora. Pero tungkulin ko po yan. Ako po ang yaya ni Emmanuel. Ako po ang inatasang mag-alaga sa kanya. At kahit narito po kayo, sana po'y mapagkatiwalaan niyo kung gampanan ng papel ko. Tahimik. Sa ilang segundo, ramdam kong bigat ng katahimikan sa buong kusina. At saka ko narinig ang malalim na tinig mula sa likuran ko. Anong nangyayari dito? Napalingon kami sabay-sabay. Si Zephyr, nakasuot ng puting polo na bahagyang nakabukas ang unang botones. Mukhang bagong gising pa pero halata sa titig niya ang tensyon sa silid. Tumitig siya sa akin saka kay mama niya. Bakit parang may hindi pagkakaintindihan? Tanong niya, malamig ang tono pero may bahid ng pagtatanggol. Ako na lang kasi ang nag-asikaso sa apo ko. Hindi ko na kailangan ng tulong ng yaya mong ito. Sarkastikong sambit ni Senyora habang tinuturo ako. Hindi ako nagsalita. Alam kong kahit na anong paliwanag ko, babalik ta rin niya lang ang lahat. Pero nagulat ako nang marinig ko ulit si Zephyr. Ma'am, kung gusto mong tumulong, ayos lang. Pero si Ariana ang assign kay Emmanuel, trabaho niya to. At alam mo namang ayoko ng gulo sa bahay. Napatingin ako sa kanya, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Pero ang totoo sa loob-loob ko, may konting ginhawang nadama. Senyora Esmeralda, sa halip na kumalmay, tumaas ang kilay at tumalikod. Fine, tutal ay mas pinaniniwalaan mo siya kaysa sa ina mo. Di siya na. At tuluyan naglakad paalis. Naiwan kaming dalawa ni Zephyr pati si Emmanuel na tila hindi alam kung lalapit ba sa akin o sa lola niya. Tahimik si Zephyr. Tinitigan niya lang ako saglit bago siya tumalikod din. Pero sa titig niyang iyon, hindi ko alam kung may awa ba, may galit o may pagtataka. Ako, napalunok na lang at napayuko dahil kahit na may konting panalo akong nakuha ngayong umaga, alam kong malayo pa ako sa tunay na laban sa loob ng bahay na to. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang bagay lang ang pinangahawakan ko. Ang pangako ko sa sarili kong kakayanin ko. Kahit paunti-unti akong nauupo sa bawat araw, hindi ako papatinag. Iyan ang paulit-ulit na mantra ko sa isipan habang pinapanood kong papalayong muli si Senyora Esmeralda matapos ang isang tensyonadong umaga. Oo, matanda siya, mayaman, mapanlait, mapanghusga. Pero kahit na sino ka pa, hindi mo ko kayang yurakan na parang wala akong dignidad. Lalo na't may 1,000,000 dahilan kung bakit ako narito.